niloloko na ho ito dahil yung sabi nilang tumaas daw sa world market. Sir, hindi pa po dumarating yung supply na yun sa ating bayan. Bakit mo na itataas? So masyadong advance ho eh. Dapat tumaas sila pag yun na yung ginagamit. Gets ho ninyo, sir? Yung dumating na yung barko, nandito na, in-unload na yung diesel na yun na may 4 pesos increase, yun mo sana, doon sila magtaas. Hindi pa ho, nasa laot pa lang ho. Papunta pa lang ho dito, galing po ng Middle East yung barko na yun, sir. So, nanloloko na lamang ho. So, it's really time na we make a decision, kami po sa ACT-CIS at sa pangkasama namin, na ibasura na po itong all the regulation, ibalik po sa pamahalaan ang control para naman ho sa ganun hindi magmukhang kaawa-awa ang sambayanan. Tama kayo, Kong. Dahil nga, yung ilang mga gasolinahan, kapag may balita tayong natatanggap na taas presyo ng mga produktong petrolyo, may mga pondo pa nga sila, nasasama na yung pondo na yung na pinapataw nila yung mataas na presyo. Tama po yun, sir. Yun ho yung naisip natin dahil may mga informante din ho tayo sa mga malalaking kumpanya na mga kaibigan na nagtatrabaho dyan. So nagtanong ho tayo last week, sabi, Kung yung 4 na piso na hindi pa dumarating yan, bakit mo tataasan ng 4 na piso na kaagad yung petrolyo, hindi pa ho dumarating yung supply na yon. So very unfair ho eh. Tsaka way ahead na ho sila. Sabihin man natin mag-roll back sa oil world market yung presyo ng petrolyo. Pag nag-roll back ho, piso, tuwan-tuwa na tayo, palakpakan, 2 piso. Hindi natin alam, naunahan na ho tayong singilin ng ilang buwan. Kaya kita na ho sila. Ang kawawa po, yung taong bayan, because wala pa ho eh. Yung ginagamit ho nila ngayon, hindi pa ho yung may dagdag na 4 na piso. Pero pinapatungan na po nila ngayon ng 4 na piso yung produkto ng petrol. Actually, 5 something na dahil nagdagdag ho sila yesterday. Pero dapat bang may nakamonitor dito? Paano ho ba mamomonitor ito na lahat po ng mga gasolinahan ay talagang hindi gumagawa ng pang-aabuso sa taong bayan? The only way to do this, sir, is i-deregulate pa yung ibalik po sa gobyerno, sa Department of Energy, ang pagpepresyo, pagbabantay. Para pong DTI, binabantayan po ng DTI pag meron pong medyo mataas o sobrang taas sa SRP, sinisita po ng DTI at pinaparusahan po yun, sir. So, yun ho ang kailangan natin. Pero naisip ko rin ho na sana meron po tayong ika nga, dahil siyempre sobrang taas naman, unfair din naman sa mga kumpanya ng langis kung hindi sila tataas. Meron po tayong parang yung noong dekada 70 po, panahon po ng yumaong Ferdinand Marcos Sr. na meron pong tinatawag na Oil Price Stabilization Fund or OPSF. Ito po yung pondo na papasok po. Ito po yung sasalo eh. Imbis na yung taong bayan ang sasagot ng increase, yung pondo po na ito ang papasok at yung pong ang panapal doon sa increase. Dito naman sa version namin, House Bill 8891, ay pagtatatag po ng isang pondo rin, which for now we call it budget ng bayan para sa murang petrolyo or BBMP. Ito po yung magkikick in pag tumaas po yung presyo ng produkto ng petrolyo para hindi po natin maramdaman. It's a subsidy actually na kukunin po natin sa ilang mga taxes po natin. For example, excise tax or di kaya marami pong pagkukunan, sir eh. Kung tutuusin ko, kailangan lang talaga natin pag-aralan at reviewin at mag-focus. Kaso mo, yung attention po natin lahat ngayon ay nakafocus po sa iba't ibang bagay. Diyan po sa West Philippine Sea, itong Manila Bay Reclamation, itong pagtaas ng presyo. So, hindi na po tayo nakafocus dito. Dapat pagtuunan din po ng pansin itong oil price hike, sir.